Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Yes. Ako po ay naatasan na ihayag ang mabuting balita ngayong araw na ito. Salamat po sa Diyos dahil kagaya ng pagpapakalma niya sa bagyo noon, pinakalma niya rin po ang bagyong dumaan sa atin ngayon. Amen? Dahil siya ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? So, salamat dahil kahit na bumagyo, ay nandito pa rin tayo ngayon. At handa tayong matuto ng kanyang salita. Amen? We can live a victorious life because of Jesus. So, nandito pa rin po tayo sa series natin, sa Psalms 23, Victorious Living, Responding to Life's Challenges from Christ's Victory. Review tayo. So, sa first part po ng ating series, yan, ito po ang ating beloved thought. Sabay-sabay po nating basahin. Christ is my shepherd, I shall not worry. So, sa pangalawang part naman po, Christ is my shepherd, I can rest. So, sabay-sabay po muna nating basahin ulit itong ating key verses for this series. Psalms 23, verse 1 to 6. Sabay-sabay po tayo ha. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Palakpakan po natin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much sa pagbigay niyo sa amin ng pagkakataon ngayon na matuto ng inyong salita. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod at itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo lamang po ang mapapurihan sa amin pong kalagitnaan. Walang ibang pangalan ang maitataas kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Kumilos po kayo sa buhay at puso ng bawat isa na nandirito ngayon. Buksan niyo po ang amin pong mga puso at isipan para po sa inyong mensahe ngayong araw na ito. At salamat muli sa pagkakataon na binigay niyo sa aming lahat. Dahil mahal na mahal niyo kami, dinala niyo kami rito upang baguhin ang amin pong mga kaluluwa at magbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Salamat po sa biyaya niyo lamang kaya kami nakakatayo. Salamat dahil kayo lamang po ang umibig sa amin ng lubusan. And we will just enjoy the rest of the day because you are always with us. To you all the glory and honor and praise in Jesus' name. Everybody say, Amen. Yes. Palakpakan po natin ng Diyos. Today, we will answer the question, how can we respond to our emotional damages? Ouch. Meron ba kayong mga emotional damages? Yan. So, tingnan natin. No? Alamin natin kung meron ba tayong mga ganong hurt. Mag-test muna tayo. Emotional damage test. Ang tanong, emotionally damaged ka ba? So, tingnan natin. Number 1, lumalayo ako sa mga kaibigan at pamilya. Yes or no? Yeah. Huwag na po natin say out loud. Sa sarili na lang po natin. Test lang po natin. Sige, tantusan nyo. Sige, yes or no. Bilangin nyo po kung ilan
Number 2, nahihirapan akong maramdaman at i-express ang emotions ko. Yes or no? Number 3, madalas at matindi ang aking mga pagbabago ng mood. Yan, yung mood swings, pabago-bago. Yan, yes or no? Number 4, mababa ang tingin ko sa sarili. Yes or no? Number 5, may trust issues o hindi ako madaling magtiwala. Ayan. No? Nakakarami na. Bibingo ng iba. Number 6, hindi ako nakakatulog ng maayos. Ayan. Naka-aircon ka naman. No? Ang lambot ng kama mo. Ayan. Tahimik naman yung paligid pero hindi ka pa rin nakakatulog ng maayos. Yes or no? 7, nahihirapan akong mag-enjoy o maglibang. Yan. Ibinigay na sa'yo lahat ng entertainment. Lahat nandyan na, pero hindi mo pa rin ma-enjoy. Ang sasarap ng pagkain na nakahain sa mesa, pero hindi mo ma-enjoy. Wala kang gana. Yes or no? Yan, nahihirapan. And number 8, palagi kong sinisisi ang sarili ko. Pag may nangyayaring mali sa buhay mo, ang lagi mong sinisisi, sarili mo. Yes or no? Yan, nabilang nyo na po ba? Yan, kung marami ang yes sa sagot mo, ay malamang ikaw ay certified, boom, emotionally damaged. Basahin natin to. How can emotional damages be healed? By allowing God to restore your soul. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pa. Kahit emotionally damaged tayo, may pag-asa tayo because according to Psalms 23, verse 3a, He restores my soul. Yan. Ang ganda po sa Tagalog, oh. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. So ano man po ang emotional damage na naranasan natin, kayang-kayang i-restore ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ganun po siya kabuti. We all need to have our souls restored periodically. Bakit? Because we experience fatigue. Napapagod din naman po tayo. Tama po ba? Meron tayong mga failures, frustrations, and fears. And meron din tayong mga hidden hurts from our past. Yung spirit po natin, okay na tayo. Diba? When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, perfect na po ang spirit natin. Pero ang kailangan ng constant restoration ay ang ating soul part. God can restore our souls. God can heal any emotional damage we have. Kahit gaano pa kalalim. Diba? Ito lamang po ang sagot sa ating emotional damage. Wala nang iba. Ang Panginoong Jesus lamang. Amen. So, let me share with you how we can respond to our emotional damage in light of Christ's victory by allowing God to do 3 things in our lives. Okay? Allow God to do the 3 RG. RG po, initial ko po yan nung ako ay dalaga pa. Rems Galinato. So, i-relate na lang po natin sa ating tatalakayin ngayon. Bakit kaya RG? Kasi napansin ko sa buhay ko po, nung ako po ay dalaga pa, syempre bata pa po ako noon, di ba? Dito po, naipon lahat ng mga emotional damages ko. Diba? Ang daming emotional damages. Siyempre bilang bata, immature pa, ang daming nating mga pagkakamali na nagawa sa buhay. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Andito po ako ngayon nakakatayo sa inyong harapan. Iyak ako. Ito na. Salamat dahil hinayaan ng Diyos na kumilos, naabutin niya ako. Inabot niya po ako sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking pagiging emotionally damaged. Inabot niya ako
at binigyan ng panibagong pag-asa. Kaya naman, ngayon, nandito po ako sa inyong harapan para i-share ang mga natutunan ko bilang Kristiyano, ang biyayang natanggap ko sa ating Panginoon. Hindi ko po ipinagmamalaki ang sarili ko dito. Wala po akong ibang itinataas, kundi ang tinapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, sorry po, emotional talaga. Pero healed na po ako. Nadadala lang po talaga, pag naaalala ko po talaga ang kabutihan ng Diyos, di po ba? Napakabuti niya. So ano po yung unang RG? Yan. Allow God to remove the guilt. First RG, remove the guilt. What is guilt? Yan. Guilt is defined as a heavy feeling of not being forgiven or feeling like you cannot be forgiven. Nothing destroys a soul faster than guilt. Sabi nga po sa Psalms 38 verse 4 and 6, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. I am bowed down and brought very low. All day long, I go about mourning. In Tagalog, mga awit 38 verse 4 to 6, sapagkat ang mga kasamaan ko ay nakarating sa ibabaw ng aking ulo. Ang mga iyon ay gaya ng isang pasan na napakabigat para sa akin. Ang aking mga sugat ay mabaho at nagnanana dahil sa aking kahangalan. Ako'y yukong-yuko at nakabulagta. Ako'y tumatangis buong araw. Ito po ang nagagawa sa atin ng guilt, no? Yukong-yuko, nakabulagta, halos wala nang magawa. There are two problems with guilt. Number one, we all have plenty reasons to feel guilty. May perfect na po ba dito? Taas ang kamay ng mga perfecto. Yeah. Hindi pa. So, we are all imperfect. So, we all make mistakes. Diba? So, by nature, pag nagkakamali tayo, we carry guilt in us. Diba? We carry guilt in our lives. Number two, we can't get away from it. It's in our minds. Kahit lumipat ka pa ng bahay, lumipat ka ng bansa, nandun pa rin yung guilt sa puso mo. Because meron tayong konsyensya na tinatawag. Sabi sa Proverbs 20, verse 27, the Lord gave us mind and conscience. We cannot hide from ourselves. So how do you get rid of guilt? How do you respond with the guilt in your life? Ito yung madalas nating ginagawa sa sarili nating paraan. Ito po sa sarili nating paraan, you can deny it. Yan, mga in denial. Pretend it doesn't exist. Wala lang naman yan. Diyan naman tayo magaling no? Magpanggap. Pero kahit anong deny natin, nandun pa rin yung guilt. Next, ano pa yung ginagawa natin? Denying guilt does not relieve guilt. Kahit anong deny mo, yung guilt feeling nandyan pa rin sa loob. Next, you can minimize it. Wala yan. No big deal. Hindi naman malaki itong kasalanan ko di ba? Hindi pala malaki di ba? Pero bakit naaalala mo? Bakit hindi mo malimot? Bakit andyan pa rin? Diba? Next, you can compromise it by lowering your standards. Wala naman akong maling ginawa, okay lang ako. Sabi nga, di ba, if you keep doing the wrong thing or something over and over, your conscience will eventually become seared to it. But that doesn't relieve the guilt. Kapag daw ang isang maling bagay ay paulit-ulit mo nang ginagawa,
ang konsensya mo ay para bang nakakalyo na. Parang hindi mo na nakikita na mali yun dahil paulit-ulit mo siyang ginagawa. Pero, nandun pa rin yung guilt. Next, you can rationalize it. Ginagawa naman yan ng lahat ng tao. Normal lang yan. Yung mga kaklase ko, ganyan din ginagawa nila. Yung mga friends ko, pare-pares, same lang din. Okay lang yun, normal lang yun. Mas masama pa rin yung kapitbahay namin kaysa sa akin. Diba? Bite-bite ko nga eh. Diba? Sabi ng isip mo, okay lang yun. Diba? Mas masama siya, mas madaming chinismis yan. Ako, isa lang. Pero, nandun pa rin yung guilt. Sabi lang ng isip mo, okay lang yan. Pero ang puso mo, alam niya na may something wrong. Diba? Alam niyang may mali. Next. Ito madalas nangyayari. You can blame other people. Ayan. Madalas, sa mga tao, hindi natin inaako yung mga pagkakamali natin. Diba? Para mawala lang yung guilt feeling, ibinabaling natin sa ibang tao. Kasi ganito eh. Diba? Siya kasi may kasalanan. Diba? Nabasag yung pinggan. Si ate po yun. Tinulak niya kasi ko eh. Ito, balik tayo sa kwento ni Eva at Adan. Naalala niyo pa ba? Diba? Nung kinain nila yung pinagbabawal na bunga. Diba? Sino sinisi ni Adan? Si Eva kasi. Kasalanan niya. Kaya ako nakain yung prutas. Si Eva naman, sino sinisi? Yung ahas kasi. Yeah. Tinempt niya kasi ko. Yan. Yung ahas, sino sinisi? Wala na, kumuluntoy na lang siya doon. Di ba? So, ito yung in the natural, lagi nating nagagawa. We blame other people for our mistakes. Hindi natin hinohold yung responsibility or accountability sa mga nagagawa natin. And last, you can beat yourself up. Ayan. According sa psychology, we self-administer punishment. Every time we sin, subconsciously, we set ourselves up to pay for our sins. Meron daw tayong ganong tendency. Kahit hindi ka aware, pag may nagawa kang pagkakamali, parang pinaparusahan mo raw yung sarili mo. One way or another, gusto mong pagbayaran yung nagawa mong kasalanan. Can guilt cause depression? Yes. According to research, kapag sobra-sobra daw ang guilt na nararamdaman mo, it may lead to depression. So ano ngayon? Diba? None of these things work. X po lahat yan. So anong kailangan nating gawin para mawala itong guilt na to? You've got to give it to God. He's the one. He's the only one who can remove it. Walang ibang makakatanggal ng guilt natin, kundi ang Diyos lamang. Amen? Hindi po natin to kaya sa sarili nating lakas. Pag ginawa natin to sa sarili lang nating lakas, wala, magfe-fail, hindi magwo-work, di ba? Andyan pa rin siya. Parang kuto, na kahit anong kamot mo, hanggat hindi siya naaalis, mangangati at mangangati pa rin. Pepestihin at pepestihin pa rin ang ating mga ulo. So, ang recommendation ng Bible, allow God to remove the guilt. Yan. Romans 3:23-24. For all have sinned and fall short of God's glorious standard. Lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, which is perfection. So, kung lahat tayo ay nagkasala, paano na? Ito po ang good news. Romans 3:23-24. Yet now, God, in His gracious kindness, declares us not guilty. Wow! He has done this through Christ Jesus, who has freed us by taking away our sins. Good news po ba to? Sabi dito, declares us not
authority. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Palapakan nga po natin siya. Jesus Christ has already paid for all your sins. Everything you've done in the past, the things you'll do in the future, all of your sins, mistakes, and regrets have already been paid for. Binayaran na po lahat ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, itutuloy po natin ng ating kwento sa kwento ni na Judas at Peter. Kilala niyo po ba sila? Isa po ito sa dalawang prominenteng disipulo ng ating Panginoong Hesus. Yan. Tingnan muna natin ang kwento ni Judas. Kilala niyo po si Judas? Judas sa Filipino. Judas. Pag sabi, Judas ka, anong ibig sabihin nun? parang may naiisip kayo Pag sinabing Judas or Judas, sino ba talaga si Judas? Si Judas po ay isang disipulo ng ating Panginoong Hesus na ipinagkanulo siya sa mga high priest. No? Ibinenta niya si Jesus sa halagang 30 pieces of silver. Ipinagpalit niya si Jesus dahil sa pera. So ano nangyari dito kay Judas? Nagilty po siya. Meron po siyang guilt sa puso niya. Matthew 27, 3-5. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse. Ayan na po, nagigilty na po siya. And returned the 30 pieces of silver to the chief priest and the elders. Eto na! Ayoko na, sinusoli ko na tong pera nyo. Pakawalan nyo na yan, taon na yan. Verse 4, I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. Nagsisisi na po siya, di po ba? Pero anong sabi ng mga high priest? What is that to us? Anong pake namin sa'yo? That's your responsibility. Diba? Pinili mo na yan Bala ka sa buhay mo. So anong nangyari? Verse 5, so Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. Nakakalungkot po ang kinahinatnan ni Judas. Dahil lang nilamon siya ng guilt, pinili niyang kunin ang sarili niyang buhay. Hindi niya po nagawang patawarin ang sarili niya at kinitil niya na lang po ang kanyang buhay. Ngayon, tingnan natin ang kwento ni Peter. Si Peter naman, ang lagi niyang pinagmamalaki ay ang pagmamahal niya kay Jesus. Medyo maangas tong taong to. Lord, mahal na mahal kita. Diba? Hindi kita iiwan. Diba? Pag hinuli ka nila, akong bahala. Hindi ako papayag, Lord. Pero anong sabi ni Lord sa kanya? Tingnan natin ang kwento. Pero dumating nga yung pagkakataon na si Peter, binitray din niya si Jesus. Ito na yung eksena kung saan nahuli na si Jesus at dinala na sa high priest. Matthew 26, 69-75. Now Peter sat outside in the courtyard. Yan, tinitingnan niya si Jesus sa medyo kalayuan. Tinitingnan niya. And a servant girl came to him saying, you also were with Jesus of Galilee. Sabi niya, di ba kasama ka ni Jesus? Anong sabi ni Peter? But he denied it before them all, saying, I do not know what you are saying. Hindi ko alam anong sinasabi mo. Diba? Dininay niya si Jesus? Yes, first time. Next, 71. And when he had gone out to the gateway, another girl saw him and said to those who were there, this fellow also was with Jesus of Nazareth. But again, he denied with an oath, I do not know the man.
Dininay niya ulit si Jesus. Pang-ilan na po? Pangalawa. 73. And a little later, those who stood by came up and said to Peter, "Surely you also are one of them, for your speech betrays you." Huy, kasama ka talaga ni Jesus. Parehas kayo ng accent eh. Ibig sabihin, parehas kayo ng hometown. Anong ginawa ni Peter? Then he began to curse and swear, "I do not know the man." Nagmura pa nga si Peter. Parang hindi na nakilala ang Panginoon. Nagmura pa. Hindi ko siya kilala. Para lang masabi na hindi niya talaga kasama si Jesus. And immediately, a rooster crowed. And Peter remembered the word of Jesus who had said to him, "Before the rooster crows, you will deny me 3 times. So he went out and wept bitterly. Ouch, no? Nagiti po ba si Peter? Yes. Kasi he went out and wept bitterly. Kung wala lang sa'yo yun, hindi ka iiyak. Hindi ka magigiti. Pero nagiti siya kasi naalala niya, ang yabang ko, no? Pinagmamalaki ko pa kay Jesus na mahal ko siya. Pero dininay ko naman siya ng 3 beses pa. Sa oras ng pangangailangan ni Jesus, nasaan ako? Tinatatwa ko siya. Dinidinay ko siya. At ganun po ang ginawa ni Peter. Pero, after ng resurrection, merong redemption si Peter. This is Peter's redemption. Ano na po ito nag-resurrect na, nangyari na yung cross, inalay na ni Jesus yung buhay niya at siya'y muling nabuhay. Nagpakita siyang muli sa kanya pong mga disipulo. At merong eksena doon na kinausap niya si Peter. Na-feel ng ating Lord na kailangan niyang i-comfort si Peter dahil may nagawa ito noong siya ay nililitis pa lang. So, kinausap niya si Peter. John 21:15-17. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" He said to him. Sabi diyan, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." Unang pagkakataon. Next, he said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep." Pangalawa na po. 17. He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep." So let's see the contrast between Judas and Peter. They are both guilty. Tama po ba? Sa ginawa nilang pagbetray kay Jesus, parehas silang may nagawang kasalanan. Parehas nilang nafe-feel yung guilt sa puso nila. Pero, ang pinagkaiba nila, si Judas did not allow God to remove the guilt. While Peter allowed God to remove the guilt. So meaning to say, what matters is not what you've done, but what Jesus Christ has already done for you. Hindi na po binibilang kung ano man yung ginawa natin. Ang titingnan na lang po natin ay ang tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus para sa atin. Ano pong dapat natin gawin? Just accept it. Ito lang po ang part natin. Accept. Accept. Receive His love for you. You are already forgiven. Tama na. Ang guilt feeling mo na yan. Pinatawad ka na ng ating Panginoong Jesus. So, how do you get forgiveness from God? Just believe and trust.
accept Jesus Christ free gift. Amen? It's free, but it's not cheap. Yan. Binayaran po niya ang ating kasalanan sa pinakamahal na paraan. It takes the Son of God. Kinailangan pong ialay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak, kanyang bugtong na anak, the darling of heaven, para po tayo ay mapatawad. Isipin nyo, ganun po tayo kahalaga sa mata ng Diyos. Nakikita nyo po ba yung bigat? Kung feeling mo hindi ka valuable, mag-isip ka ulit. May Diyos na handang ibigay ang buhay niya para sa iyo. Ibinigay na niya. Ano na lang gagawin natin? Just accept and receive this free gift. When God forgives, it is immediate. Agad-agad. Pag sinabi ng Diyos, pinatawad na kita, boom, wala na. It is free. Libre lang, walang bayad. Hindi to may down payment. Tapos babayaran mo ng installment. Free, it's free. It's complete. Your past, present, and future sins is already forgiven. And it's unconditional. Walang hinihinging kapalit. Hindi po ito kagaya ng pagpapatawad ng tao. Ay, patatawarin ko lang siya kapag nag-sorry siya sa akin. Hindi nga nagsasorry, ba't ko papatawarin? Diba? Kailangan lumuhod muna siya sa harapan ko. Halikan niya ang aking mga paa, bago ko siya patawarin. Diba? Pero ang pagpapatawad ng Diyos, unconditional. Sabi nga sa Bible, di ba? While we were still sinners, makasalanan pa lang tayo, Christ died for us. He chose to die for us. Wala pa tayong nagagawang tama. Lublob pa tayo sa kasalanan. Pinili na niyang patawarin tayo. Pinili na niyang ialay ang buhay niya para sa atin. Ganito po tayo kamahal ng Diyos. Amen? So if you feel guilty about a sin you've already confessed to God and still feel guilty about it, that guilt is not from God. It's from the devil. Pinatawad na po tayo ng Panginoon. Just received and accept it. Pag sinabi niyang pinatawad ka na. Sabihin mo sa katabi mo, pinatawad ka na. Sabi po sa Colossians 2, verse 13 to 14, He has forgiven all your sins. He has utterly wiped out the evidence of broken commandments which always hung over our hearts and completely annulled it by nailing it to the cross. Wow! Grabe po, no? Utterly wiped out. Wala nang ebidensya. Kung nagkasala ka man, tinanggal na lahat yun. Diba? Micah 7 verse 19, once again, you will have compassion on us. You will tread our sins beneath your feet. You will throw them into the depths of the ocean. Tinapo na po. Napakalayo na ang pinagdalan ng mga kasalanan natin. Inilayo na. Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far as He removed our transgressions from us. Nasaan po ba yung east? Saan yung west? Ganun daw kalayo. Nagtatagpo ba yun? Hindi. Diba? Ganun kalayong inilayo na ang mga kasalanan natin sa atin. Hebrews 8 verse 12, and I will forgive their wrongdoings. I will never again, remember their sins. Hebrews 8 verse 12, sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. Sabi po dito, no? Never again. Never again.
hindi na muli. Nilimot na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sino tayo para alalahanin pa yun? Sino ba mas mataas? Diyos o tao? Diyos. Sabi ng Diyos, kinalimutan ko na yung mga kasalanan nyo. Sino tayo para alalahanin pa? So just accept His forgiveness. Balik tayo kay Peter. Si Peter po, the sin of his denial is reset. Napansin niyo po, di ba? Tinanong niya ulit ng paulit-ulit si Peter, do you love me? Ilang beses po yun? 3. Do you love me? Do you love me? Ni-restore po yun ni Jesus. Kasi 3 beses din siyang dininay ni Peter. No? Rather, Jesus restores Peter. Jesus brings Peter back. The 3 failures of Peter are met with 3 opportunities of grace. This is the glorious, loving, merciful God that we serve. Nagkamali man tayo, hindi pa huli ang lahat. Our God is a God of many chances. Hindi lang second chance ang binibigay ng Diyos. Pag nagkamali ka, 3rd chance. Sige, nagkamali ka ulit, 4th chance, 5th chance, 6th chance, and many more. Kahit nadadapa tayo ng paulit-ulit niya rin tayong aakayin, patayo. Paulit-ulit niya tayong sasamahan, maglakad sa buhay na to. Because He is the God of many chances. We can only continue forward by standing up in the grace of God. Wala po tayong ibang aangkasan, kundi ang biyaya lamang po ng Panginoon sa atin. Wala po tayong ibang mapagmamalaki, kundi ang biyaya niya na umakap sa atin, na pumili sa atin kahit ganito tayo karumi. Diba? Last verse for today. Romans 5, verse 1 to 2. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. And we rejoice in hope of the glory of God. Amen? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Titindigan lamang po natin ang biyaya niya sa ating mga buhay. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Salamat po. Salamat dahil sa biyaya niya, kaya na nating ma-heal from our emotional damages. So how can we respond to our emotional damages in light of Christ's victory? Number 1, allow God to remove the guilt. Sana katulad ni Peter, hayaan natin na alisin ng Diyos yung guilt na nararamdaman natin. Because we are already forgiven. So ang ating beloved thought for today, God has forgiven you. Now, forgive yourself. Amen. Gusto po ng Diyos na tanggapin natin ang kapatawaran niya. Kung sino man po dito sa inyo na nararamdaman pa rin yung guilt feeling from our sins, I believe God is speaking to you right now. Nangungusap po ang Diyos at sinasabi niya, tanggalin mo na, tanggalin na natin yung guilt feeling mo. At hayaan po natin siyang pumasok sa puso natin. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw tong taong to, na nararamdaman mo pa rin yung guilt at bigat ng kasalanan mo, inaanyayahan ka ngayon ng Panginoong Jesus. Kumakatok siya sa puso mo.
hayaan mong ipanalangin kita. Tanggapin mo ang ating mapagpalang Diyos. Sabayan niyo po ako sa panalangin na ito. Panginoon, maraming salamat po dahil tinanggal niyo na ang lahat ng kasalanan ko. Binayaran niyo ito sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng nagawa ko, lahat ng nagagawa ko, at lahat ng magagawa ko pa, lahat ng ito ay bayad na. Salamat po sa kapatawaran. Salamat sa pag-ibig ninyo. Ngayong araw na to, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang kapatawaran mo. Salamat dahil binigyan mo ko ng bagong pag-asa. Mula sa araw na ito, ako ay sa'yo. At ikaw ay akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po ba tayong tumayo lahat? Let us continue to praise the Lord. To praise God for His loving kindness. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, for forgiving all our sins. Thank you na kahit hindi kami perfect, patuloy kayong kumikilos sa buhay namin. Patuloy niyong nire-restore ang aming souls. Patuloy kayong kumikilos sa amin pong mga buhay. Hindi pa po kayo tapos sa buhay namin. Meron kayong magandang inilaan para sa amin. So we will continue to believe and stand in grace. We will move forward. Aangkas lamang po kami sa biyaya ninyo sa amin pong mga buhay. Salamat po for removing the guilt in our lives. Thank you for your forgiveness. Now, we can receive your blessings and favors in our lives because of what you've done on the cross. Because of your finished work, we are already greatly blessed, highly favored, and deeply loved. Salamat po. Itong lahat ay dahil lamang sa biyaya ninyo sa aming mga buhay. And we believe for greater things to come in our lives because you are always with us. You are always for us. You will never be against us. Thank you for loving us so much. Be the center of this church. Be the center of our lives. Be the center of our hearts. Wala pong ibang may tataas, kundi ang pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Salamat, salamat. We will accept this forgiveness. We will accept your blessings. We will accept your love. Thank you so much. In Jesus' name, amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.